Isang malakas na hikbi ang gumising sa diwa ni Lika. Hindi iyon hikbiing simpleng kalungkutan, kundi isang tunok na basak, punong bigat at kawalan ng pag-asa. Napabalikwas siya mula sa pakakaupo sa harap ng kanyang lumang laptop kung saan pinapakintap niya sa 100 beses ang kanyang resume. Ang pangarap niyang makapasok sa Starlight Innovations ay kasing linaw ngang araw, ngunit ang tunok na iyon mula sa sala ay parang isang makapal na ulap na biglang tumakip sa liwanag. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang tunok. Naabutan niya ang kanyang ama, si Mang Tomas, na nakayuko sa kanilang maliit na lamesang kainan. Balikat nito'y yugyo ng yugyok, at ang mga kamay na dati ibuong, tibay na humahawak sa martilyo at pako para ayusin ang bawat sira sa kanilang bahay, ay ngayon nangingini habang nakatakip sa mukha nitong gusot na sa pag-alala. Sa harap nito, sa ibabaw ng lamesa, ay isang papel. Isang opisyal na papel na may nakakatakot na selyo. Te? Anong problema? Mahinang tanong ni Lika. Isang malamig na takot ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Mang Tomas. Sa halip, itinula nito ng bahagya ang papel palapit sa kanya. Nangingini ang kamay ni Lika nang abutin iyon. Hindi na niya kailangang basahin ng buo. Ang masalitang final demand at ang numerong nakasulat sa ibaba isang halagang napakalaki, sapat para bilhin hindi lang ang kanilang maliit na bahay, kundi pati na ang buong kaluluwa nila, ay tila isang suntok na nakpatigil sa kanyang pahinga. Hindi ko na alam, anak. Hindi ko na alam ang gagawin. Basak ang boses ni Mang Tomas. Sa wakas ay nakangat ito ngang muha. Ang mamata nito'y namumukto at puno ngang pagsisisi. Sinubukan ko lang namang bigyan ka ngang magandang kinabukasan. Yung puhunan sa maliit na talyer. Nalugi. Lumaki ng lumaki ang interes. Patawarin mo ako, anak. Naramdaman ni Lika ang unti-unting pag-init ng kanyang mamata, pero pinigilan niya ang pagpata ng maluha. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang klase ng galit hindi sa kanyang ama, kundi sa sitwasyon. Sa kawalang katarungan ng mundo, isinantabi niya ang papel at umupo sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang nitong kamay. Kaya natin to, Tay. Makakahanap akong trabaho. Magtutulungan tayo, sabi niya, kahit ang sarili niyang masalita ay parang hungkak sa kanyang pandinig. Ngunit umiling si Mang Tomas. Wala na tayong oras, Lika. Isang linggo ang ibinigay nila sa atin bago nila kunin ang bahay. Pero may isa pa silang sinabi. May paraan daw. Dito na tuluyang gumuho ang mundo ni Lika. Ang paraan na iyon ay hindi isang simpleng kasunduan. Ito ay isang alok, isang panukala na kasing lamig ng bakal. Isang kliyenteng nakpautang, isang mayamang negosyante na nangangailangan ng asawa ay handang bayaran ang lahat ng utang nila, kapalit ay si Lika. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto na parang naglalakad sa hangin. Ang masalita ng kanyang ama ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Isang mayamang negosyante, kailangan ng asawa, babayaran ang lahat. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang mesa kung saan nakapatong ang kanyang diploma, nakarolyo at tinalyan ng isang pulang laso. Bachelor of Science in Business Administration. Magna cum laude. Napanggiti siya ng mapait. Lahat ng kanyang pinahirapan, lahat ng gabing walang tulog, lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo lahat ay mauwi sa isang transaksyon. Kinuha niya ang diploma, marahan itong inalis sa pakakatali at binuklat, Lika May Santos. Ang pangalan niya ay nakasulat ng napakaganda, isang testamento sa kanyang dedikasyon. Ngunit ano pa ang silbi nito ngayon? Ang pangarap niyang umakyat sa corporate ladder ng Starlight Innovations dahil sa sarili niyang galing at talino ay biglang naging isang malayong bituin na imposibleng abutin. Ibinubanta niya ang kanyang kinabukasan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Kinabukasan, dinala siyang kanyang ama sa isang malamig at napakatahimik na opisina ngang isang abogado sa Makati. Ang abogado, isang babaeng nasa edad 40 na may suot na salamin at walang emosyon sa mukha, ang naglatak ng kontrata. The terms are simple, Miss Santos. Sabi ng abogado, ang boses ay kasing prangka ng mga letrang nakalimbag sa papel.
You will be legally married to my client. You will live under the same roof. In exchange, your father's debt, amounting to 5 million pesos, will be cleared immediately. The marriage must last for a minimum of 1 year. No divorce. After 1 year, you are free to go your separate ways, should you choose to do so. Naramdaman ni Lika na nasusuka siya. Bawat salita ay parang kadena na ipinupulupot sa kanyang lik. Sino? Ang kliyente ninyo? Naglakas loob siyang magtanong. My client prefers to remain anonymous until the wedding day. Sagot ng abogado, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papel. All you need to know is that he will honor his end of the bargain. All you have to do is sign. Tumingin si Lika sa kanyang ama, na nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nakita niya ang kahihiyan at sakit sa muka nito, at sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang desisyon. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Para sa kanyang ama, para sa tahanan kung saan sila bumuo ang pangarap. Kinuha niya ang ballpen. Ang pirma niya sa ibabaw ng papel ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang kalayaan. Ang arawang kasal ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Walang puting bestida, walang nga bulaklak, walang masayang pamilya at mga kaibigan. Ang suot niya ay isang simpleng bestidang kulay krema na hiniram lang niya, at ang seremonya ay gaganapin sa isang maliit na opisina sa City Hall. Siya, ang kanyang ama, ang abogado, at 2 testigo na hindi niya kilala. Habang naglalakad siya papasok, pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang ligaw na ibinebenta sa pinakamataas na bidder. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo, nakatalikot sa kanya. Matangkat ito, balingkinitan ang pangangatawan, at suot ang isang mamahaling itim na suit kahit nakatalikot. Ramdam niya ang aura ngang kapangyarihan at lamig. Ito na siguro siya, ang lalaking bumili ng isang taon ng kanyang buhay. Maari na tayong magsimula, sabi ng solemnizing officer. Nanatiling nakatalikot ang lalaki. Hindi niya ba kayang harapin ang babaeng pinakasalan niya dahil sa pera? Naramdaman ni Lika ang muling pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mamata habang binibikas ng officer ang mga seremonya. Bawat salita ay walang kahulugan. Bawat pangako ay kasinungalingan. At ngayon, mari na kayang humarap sa isa't isa. Nakaroon ng isang sandaling katahimikan. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At sa pagpihit nito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lika. Ang kanyang hininga ay nanakaw mula sa kanyang ngabaga. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng napakabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa purong pakabigla. Ang matipunong panga, ang mamata na kasing talim ng agila, ang mukha na pamilyar sa kanya mula sa hindi mabilang na business magazines at online articles na binasa niya. Ang mukha na lalaking nakmamay-ari ng kumpanyang pinapangarap niyang pasukan. Ang mukha ng idolang tinitingala niya sa mundong korporasyon. Ang lalaking kaharap niya, ang lalaking ngayon ay asawa niya sa papel, ay walang iba kundi si Rafael De Villa, ang mailap at napakatalinong CEO ng Starlight Innovations. Nakatitik lamang si Lika kay Rafael De Villa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ang isipan ay blanco. Ang lahat ng hangin sa loop ng maliit na opisina ng City Hall ay tila naubos. Si Rafael De Villa. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang sirang plaka. Ito ang taong pinag-aralan niya, ang bawat business move. Ang taong ginawa niyang inspirasyon para pagbutihin ang kanyang pag-aral, ang henyo sa likod ng Starlight Innovations. At ngayon, ang henyong ito ay ang kanyang asawa. Ang pahanga na dati niyang nararamdaman ay biglang naglaho na parang bula, at ang naiwan ay isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ngang isang umaapaw na sa mangang loop. So, ito pala ang ginagawa ngang mga mayayaman at makapangyarihan. Kapag may kailangan sila, hindi sila nag-aral o nagsisikap bumibili sila, at sa pagkakataong ito, ang binili niya ay isang tao. Ang pinili niya ay siya. Isang malamig at kalkuladong tingin ang isinukli ni Rafael sa kanyang pagkagulat. Walang emosyon, walang bakas ng kahit anong pag-alinlangan.
Para bang ang pagpapakasal sa isang estranghero ay kasing normal lang ng pagpirma sa isang business contract. Ang realisasyong iyon ang lalong nagpasiklap sa galit sa puso ni Lika. Para sa kanya, ito ang katapusan ng kanyang mapangarap. Para kay Rafael de Villa, ito ay Martes lang. Tapos na ang seremonya. Sabi ng abogado ni Rafael, ang boses nito ay pumuputol sa makapal na katahimikan. Mr. de Villa, may sasakyan nang naghihintay sa labas. Walang imik na tumango si Rafael. Ni hindi man lang siya nito tinapunan ng isa pang sulyap. Nagsimula na itong maglakad palabas. Inaasahan na susunod na lang siya na parang isang alagang aso na nakatali. Napakuyom ang napalat ni Lika. Tumingin siya sa kanyang ama, na umiwas pa rin ng tingin. Ang mukha ay puno ng hiya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang bigat ng 5 milyong pisong utang ay parang maposas na nakakabit sa kanyang mapaa. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Ang biyahe papunta sa kung saan man sila pupunta ay puno ng katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na siga. Nakaupo si Lika sa dulo ang leather seat ng isang mamahaling itim na kotse habang si Rafael ay nasa kabilang dulo. Abala sa pagbabasa ngang ma-email sa kanyang cellphone na para bang wala siyang kasama. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat pahinga niya ay mabigat. Huminto ang sasakyan sa basement parking ngang isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati. Isang gusali na pamilyar kay Laika, The Starlight Tower, ang punong tanggapan ng kumpanya ni Rafael. Ngunit sa halip na sa lobby, dinala sila ng private elevator diretso sa pinakatuktok sa penthouse. Pakbukas ang pintong elevator, isang malawak na espasyo ang bumungat sa kanya. Ang sahig ay gawa sa makintap na itim na marmol. Ang madingding ay salamin mula sa hanggang kisame na nagpapakita ng isang 360 degree na tanawin ng buong Kalakhang, Maynila. Ang mamuebles ay moderno, minimalis at malinaw na napakamahal. Ang lugar ay perpekto. Malinis, walang bahit ng kahit anong personal na gamit at napakalamig. Kasing lamig ng may-ari nito. This will be your home for the next year, sabi ni Rafael. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses niya ay walang tono. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa isang glass table. Ang kwarto mo ay ang pangalawang pinto sa kaliwa. May madamit at gamit na doon na dapat ay kasya sa iyo. Ang master's bedroom ay sa akin. Huwag kang papasok doon. Napatitik si Lika sa kanya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ganon lang yon. Pagkatapos mo akong bilhin. Ilalagay mo ako sa isang kwarto na parang alagang hayop. Hindi niya napigilang isumbat. Isang bahagyang pakunot ng noang tanging reaksyon na nakuha niya mula kay Rafael. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lika ang buong tindi ng presensya nito. Mas matangkat ito sa malapitan at ang mamata nito, kahit walang emosyon, ay tila nakikita ang lahat. Let's be clear, Miss Santos. Oh, I suppose it's Mrs. De Villa now, sabi nito, may bahid ng sarkasmo sa dulo. This is a business arrangement. You are here to fulfill your part of the contract. I have already fulfilled mine by paying off your father's debt. I don't expect love or affection. I only expect you to follow the rules. Rule number 1. We live separate lives under one roof. Do not meddle in my affairs, and I will not meddle in yours. Do you understand? Naintindihan ko. Sagot ni Lika, ang bawat salita ay may diin. Naintindihan ko na isa kang aroganteng tao na iniisip na nabibili ng pera ang lahat. Isang saglit na katahimikan. Akala ni Lika ay magagalit ito. Ngunit sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa ngalabi ni Rafael. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Good. At least, we're on the same page. Pagkasabi nun, tumalikod na ito at pumasok sa isang pinto na sigurado siyang papunta sa opisina nito sa loob ng penthouse. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Pakiramdam niya ay mas maliit at mas nag-iisa siya kaysa dati. Ang galit niya ay may kasama ng kirot. Ang lalaking dati niyang hinahangaan
ay isa palang halimaw na nakasuot ng mamahaling damit. Sa sumunod na mga araw, ang penthouse ay naging isang magandang kulungan. Kinugol ni Lika ang kanyang oras sa paglalakat-lakat sa loop, pagtingin sa mga mahaling palamuti na walang buhay. Isang gabi, hindi siya makatulog. Lumabas siyang kanyang kwarto para uminom ng tubig at naabutan niya ang pinto ng opisina ni Rafael na bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses nito, halatang may kausap sa telepono. "I know the deadline." "Yes, I know the will is very specific," sabi ni Rafael. Ang boses ay may bahid ng pagod at pressure na hindi pa niya narinig dati. "I'm married now. That should satisfy the board. My full control over Starlight is secure." Isang diwastong pag-unawa, isang huling pirasong puzzle, isang diwastong pag-unawa. Kaya pala, hindi lang ito basta gusto niyang mag-asawa. Ito ay isang pangangailangan, isang kondisyon sa isang testamento para mapanatili ang kontrol sa kumpanya. Biglang nag-iba ang pananaw ni Lika. Hindi siya binili para maging asawa, binili siya para maging isang business asset, isang solusyon sa isang problema sa mana. Ang realisasyon ay mas masakit pa. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho online. Ngunit habang tinitipan niya ang kanyang resume, naalala niya ang isa pang tuntunin sa kontrata, hindi sila maaring mag-defer sa loop ng 1 taon. Paano siya makakakuha ng disenteng trabaho kung nakatali siya sa isang kasal na hindi niya may paliwanag? Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang frustrasyon. Bumalik siya sa sala, handa nang umakyat pabalik sa kanyang kwarto nang makita niya si Rafael na nakatayo malapit sa glass wall, nakatingin sa mailaw ngang siyudad sa ibaba. "Hindi ka makatulog?" tanong nito, hindi lumilingon. Nagulat si Lika. "Wala kang pakialam," mataray niyang sagot. Sa pagkakataong ito, lumingon si Rafael. May kakaiba sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mawari. "Pagod? O baka kalungkutan?" "This doesn't have to be difficult, Lika," sabi nito. Ginamit ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. Ngunit huli na ang lahat para sa kabaitan. Ang galit at sakit sa loop niya ay umabot na sa sukdulan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang kasal na ito ay isang laro ng negosyo para sa kanya, kung gayon ay maglalaro din siya, hindi siya magpapatalo, hindi siya magiging isang tahimik na palamuti sa magandang kulungan na ito. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit dito. Tumayo siya sa tabi nito. Nakatingin din sa siyudad. "Sige, Mr. Davila," sabi niya. Ang boses ay matatak at puno ngang isang bagong tuklas na tapang. Isang mapahamong ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. "Let's be business partners." "Let's be business partners." Ang salitang iyon ni Lika ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Rafael habang nakaupo siya sa kanyang malaking opisina sa Starlight Tower. 12 oras pagkatapos ng kanilang pag-usap, isang mapahamong ngiti, isang matatak na boses. Hindi iyon ang reaksyon na inaasahan niya mula sa isang babaeng binayaran para maging asawa. Inasahan niya ang galuha, ang galit, ang katahimikan. Ngunit hindi ang hamon. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang araw niya ay puno nga, mapulong na walang katapusan at mga problemang kailangang solusyonan. Ang pressure mula sa board of directors at ang palapit na deadline para sa isang malaking proyekto ay sapat na para ubusin ang kanyang lakas. Ang pag-asawa kay Lika ay dapat sanay isang simpleng solusyon sa problema niya, sama na isang transaksyon na magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip para makapag-focus sa trabaho. Ngunit ang babaeng iyon, mayroon sa kanya na nakakagulo. Sa mayos na takbo ng kanyang nga plano. Gabi na nang makauwi si Rafael. Pagod na pagod. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang penthouse at isang baso ngang mamahaling alak. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, isang hindi pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na hindi nabibilang sa malamig at modernong lugar na iyon. Amoy ng bawang na ginigisa. Amoy na sabaw na kumukulo. Amoy na bahay. Napatigil siya. Sa loob ng 3 taon na paninirahan niya sa penthouse na ito,
Hindi pa kailanman naamoy na parang isang tunay na tahanan. Laging order mula sa restoran o pagkain na inihanda ng kanyang personal chef na pumupunta lang tuwing umaga. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Sinundan ang amoy na tila humihila sa isang parte ng kanyang alaala na matagal na niyang ibinaon. Naabutan niya si Lika sa kusina. Nakatalikot sa kanya. Nakasuot ito ngang simpleng t-shirt at pajama pants. Ang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. Seryoso itong nakatingin sa niluluto. Hinahalo ang sabaw sa isang kaldero. Ang amoy. Ngayon ay sigurado na siya. Sinigang. Ang paboritong ulam ng kanyang ina. Bigla, bumalik sa kanya ang isang imahe mula sa kanyang pakabata. Isang masayang batang lalaki na sabik na umuwi galing eskwela. Sinalubong ang kanyang ina na may ngitisam nga labi at isang mainit na mangkok ng sinigang. Ang alaala ay kasing init ngang singaw na namumula sa kaldero. At sa isang saglit, naramdaman ni Rafael ang isang kirot sa kanyang dibdib. Isang pangungulila. Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Lika at napalingon. Ang seryosong ekspresyon ay napalitan ng pakataranta nang makita siya. Nagluluto. Bawal ba? Mataray nitong sagot. Agad na nagtayo ngang pader sa pagitan nila. Akala ko ba may sarili tayong buhay? Ito ang buhay ko? Kumakain ako. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa kaldero. Sinigang sabi niya, halos pabulong. Napansin ni Lika ang pagbabago sa kanyang tono. Bahagya itong natigilan. Oh, may problema ba? Umiling si Rafael at walang imik na kumuha ng isang basong tubig. Ngunit bago siya bumalik sa kanyang opisina, hindi niya napigilang magsalita. Paborito yan ng nanay ko, sabi niya. At mabilis na tumalikot. Ayaw ipakita ang kahit anong bahid ng kahinaan. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Lumabas siyang kanyang opisina at nakita niya ang isang mangkok ng sinigang na may takip sa ibabaw ng lamasang kainan, katabing ng isang plato ng kanin para sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit umupo siya at nagsimulang kumain. Bawat subo ay parang isang pagbabalik tanaw. Bawat subo ay unti-unting nagpapabagsak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa sumunod na linggo, sinubukan ni Rafael na panatilihin ang distansya, ngunit palagi siyang may napapansing bago kay Lika. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulog sa sofa sa sala. Sa halip na gisingin ito, ang atensyon niya ay nakuha ngang librong nahulog mula sa mga kamay nito. Hindi iyon isang romance novel o fashion magazine. Ang pamagat ay Disruptive Strategy. The Innovator's Advantage. Isa itong librong pang negosyo na siya mismo ay nabasa na. Pinulot niya ang libro at tiningnan si Lika na mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa, walang bakas ng galit o pagamon na madalas nitong ipinapakita sa kanya. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay hindi isang simpleng gold digger na naghahanap ang madaling pera. May laman ang isip nito, may ambisyon, at ang katotohanan iyon ay mas nakakagulo pa. Sino ka ba talaga? Lika Maya Santos. Ang pinakamalaking bitak sa kanyang pader ay lumitaw makalipas ang ilang araw. Isang umaga, gumising si Rafael na masama ang pakiramdam. Nilalagnat siya at nananakit ang buong katawan. Sinubukan niyang bumangon para magtrabaho dahil para sa kanya, ang sakit ay hindi dahilan para huminto. Ngunit sa pagtayo niya, bigla siyang nahilo at napaupo pabalik sa kama. Narinig ni Lika ang kalabok. Nag-alangan men, kumatok ito sa pinto ng kanyang kwarto. Sir, okay ka lang? I'm fine, pilit na sagot ni Rafael. Ngunit ang boses niya ay paus at mahina. Hindi naniwala si Laika. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto, lumabak sa pinakaunang utos niya. Nakita siya nitong nakaupo sa gilid ng kama, namumutla at pinagpapawisan. Nakita niya ang pag-alala sa mga mata nito, isang tunay na pag-alala na hindi niya nakita kahit kanino sa loob ng mahabang panahon. May lagnat ka, sabi nito, at lumapit para damhin ang kanyang noo. Instinctive na umiwas si Rafael sa kanyang pagdampi. Ayaw niyang magpakita ang kahinaan.
ngunit hindi nakpatinag si Lika. Huwag ka nang matigas ang ulo. Sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may autoridad. Humiga ka diyan. Kukuha ako ng gamot at maligamgam na tubig. Buong araw, si Lika ang nag-alaga sa kanya. Kahit ramdam niya ang pag-alinlangan sa bawat kilos nito, nandun pa rin ito, nagdala ito ng pakain. Pinainom siya ng gamot. Pinalitan nito ang basang bimpo sa kanyang Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Rafael at nakita niya si Lika na nakatulog sa isang silyang katabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa pader. Pinagmasdan niya ito sa dilim. Isang babaeng pilit niyang isiniksik sa isang kahon ng transaksyon, ngunit pinagmasdan niya ito sa dilim. Isang babaeng pilit niyang isiniksik sa isang kahon ng transaksyon, ngunit patuloy na lumalabas at nagpapakita ng makatangiang hindi niya inaasahan. Ang pag-aalaga nito ay hindi kasama sa kontrata. Ang pag-aalala nito ay hindi nababayaran. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lagnat at kahinaan, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang koneksyon. Gaano man kaliit. Habang pinagmamasdan niya si Lika, hindi niya sinasadyang mapansin ang cellphone nito na umilaw sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang tawag mula sa itay. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, ngunit pinakinggan niya ang mahinang boses ni Lika habang sinasagot nito ang tawag sa inaantok na paraan. Hello, Tay. Opo, okay lang ako. Pabulong nitong sabi. Halatang ayaw siyang magising. Kamusta po kayo? Opo, kumakain naman ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Masaya po ako dito. Napatigil si Rafael. Masaya po ako dito. Isang kasinungalingan. Alam niyang isang malaking kasinungalingan iyon. Ngunit sinabi iyon ni Lika para protektahan ang kanyang ama mula sa pag-alala, isang sakripisyo. Isang maliit na kabayanihan na walang nakakakita maliban sa kanya. Kinabukasan, magaling na si Rafael. Ang lagnat ay nawala na at ang lakas niya ay unti-unting bumabalik. Lumabas siya nga kwarto at naabutan niya si Lika na naghahanda ng kape sa kusina. Hindi ito nagsalita at bumalik na sa dating malamig na pakikitungo. Thank you, sabi ni Rafael. Ang masalita ay tila nahirapang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat si Lika. Tumingin ito sa kanya na parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Para saan? For taking care of me, sabi niya. Isang kibit balikat lang ang isinagot ni Lika. Wala yon. Mahirap na. Baka sabihin mo hindi ko tinutupad ang kontrata na siguraduhing buhay ka sa loob ng isang taon. Biro nito, ngunit may pait sa kanyang tono. Hindi na sumagot si Rafael. Pumasok na lang siya sa kanyang opisina, ngunit ang isipan niya ay hindi na mapakali. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, ang mga pader na pinatatang ng isang masakit na nakaraan ay nagsisimula ng makaroon ng mga bitak at ang babaeng kinontrata niya para maging asawa ang siyang dahan-dahang gumigiba sa mga ito kahit pa hindi nito alam. Kinailangan niyang pumunta sa isang importanteng business dinner ng gabing iyon. Ayaw niya sanang pumunta, ngunit kailangan niyang makipagkita sa mga potential investors. Habang paalis na siya, nag-alangan siyang tumigil sa harap ng pinto. May business dinner ako. Baka gabihin ako ng husto, sabi niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang magpaliwanag. Tumingin lang sa kanya si Lika mula sa sofa. Okay, ingat. May kung anong parte sa kanya ang umasa sa ibang sagot. Ngunit ano nga ba ang inaasahan niya? Tumango na lang siya at umalis. Ngunit ang gabi ay hindi naging ayon sa plano. Habang nasa kalagitnaan ng hapunan, nakatanggap siyang tawag mula sa kanyang security team. May isang babaeng nagpipilit na umakyat sa penthouse niya. Isang babaeng pamilyar sa kanya ang pangalan, Bianca Imperial. Ang dugo ni Rafael ay tila nagelo. Mabilis siyang nagpaalam sa mga kausap at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang sasakyan.
Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay biglang bumabalik para guluhin ang kasalukuyan na nagsisimula palang makaroon ng kaunting liwanag. Habang paakyat ang elevator, iisa lang ang nasa isip niya, si Lika. Mag-isa ito sa taas kasama ngang isang taong kaya siyang saktan sa paraang hindi niya maisip. Pagbukas ng pinto ng elevator, ang ex nang bumungat sa kanya ang nagpatigil sa kanyang pahinga. Nakatayo sa gitna ng sala si Bianca, ang kanyang dating kasintahan. Suot ang isang mamahaling pulang bestida at isang ngiting puno ng panunuya. Sa harap nito ay si Lika, nakatayong matatak, ngunit bakas sa muka nito ang pagkalito at pagbabanta. Tumingin si Bianca sa kanya. Ang mamata ay naglalaro sa pananabik. "Rafi, darling," sabi nito sa isang malambing ngunit makamandak na boses bago ibinaling ang tingin kay Lika mula ulo hanggang paa, na parabang sinusuri ang isang bagay na napulot lang sa kalye. "Rafi, darling, you didn't tell me you got a pet." Ang salitang pet ay lumabas sa mga labi ni Bianca na kasing tamis ng lason, at tumuso iyon sa puso ni Lika ng mas masakit kaysa sa isang sampal. Pakiramdam niya ay bigla siyang lumiit. Naging isang palamuti na walang pangalan at walang mukha sa gitna ng sarili niyang kulungan. Ang pakalito na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang naaalap na determinasyon. Hindi siya magpapatalo, hindi sa babaeng ito. Itinuwid ni Lika ang kanyang likod at sinalubong ang mapanuyang tingin ni Bianca. Bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Rafael ang pumuno sa tensyonadong silit. "Bianca, what are you doing here?" Tanong ni Rafael. Ang boses ay malamig at matigas. Walang bakas ng pagkasabik na inaasahan marahil ni Bianca. Ngumiti lang si Bianca na parabang hindi narinig ang tanong. Lumakat siya palapit kay Rafael, ang kanyang nga kamay ay agad na kumapit sa braso nito. "I miss you, Rafi." "Sobra," sabi nito. Ang boses ay biglang naging malambing. "I just wanted to see you." "Hindi mo naman sinasagot ang mga tawag ko." "Rafi." Ang pangalang iyon, na binikas na may pag-ari, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Lika. Naramdaman niya ang pagnanais na sabihin, "Ako ang asawa niya," ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang karapatan niya? Isa lang siyang kasama sa isang kontrata. "You should not be here," mariing sabi ni Rafael. Marahang inaalis ang kamay ni Bianca sa kanyang braso. "Umalis ka na." "Why the rush?" sagot ni Bianca. Ang mga mata ay muling bumaling kay Lika. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga ito. "Ayaw mo bang ipakilala sa akin ang bago mong alaga? I want to know everything about her." Bago pa makasagot si Rafael, si Lika na ang sumagot para sa sarili niya. Lika Maedofila ang pangalan ko," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatak. Idiniin niya ang apelidong De Villa at nakita niya ang bahagyang panginginig ng ngiti ni Bianca. Tagumpay. Nagulat si Rafael sa kanyang ginawa. Nakita niya ang isang bagong panik ni Lika, hindi ang galit, hindi ang nasasaktan, kundi ang isang babaeng lumalaban. "We will talk some other time, Bianca," sabi ni Rafael. Ngayon ay mas may autoridad na. Hinawakan niya si Bianca sa siko at marahang iginiya patungo sa elevator. "My wife and I would like to rest." "Fine," sabi ni Bianca. Sumusuko na sa wakas, ngunit hindi bago magiwan ng huling salita. "We'll have dinner soon, Rafi. All three of us. Para naman mas makilala ko ang asawa mo." Ang huling salita ay punong panginsulto. Nang makalayo si Bianca, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa penthouse. Ang tensyon ay mas masahol pa kaysa kanina. "Ayos ka lang?" tanong ni Rafael. Ang tingin ay nakatuon sa kanya, may bakas ng pag-alala. "Bakit? Sa tingin mo hindi ko kaya ang sarili ko?" Pabalang nasagot ni Lika, agad na ibinalik ang pader sa pagitan nila. Ayaw niyang isipin ni Rafael na naapektuhan siya. "Sana sa susunod, siguraduhin mong nakakandado ang pinto mo para hindi basta-basta nakakapasok ang mamultong nakaraan mo." Pagkasabi nun, tinalikuran na niya ito at pumasok sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Totunga sa sinabi nito, makalipas ang 2 araw,
Sinabi ni Rafael na inibitahan sila ni Bianca sa isang hapunan. Isang business dinner daw, kasama ang ibang investors, pero alam ni Lika na isa lang itong palabas. Ayaw kong sumama, mariin niyang sinabi. Para saan? Para ipamuha niya sa akin na ako ang kontrabida sa love story ninyo? Kailangan, simpleng sagot ni Rafael. Ang mga mata ay seryoso. You are my wife. Kailangan mong sumama. Ang masalitang you are my wife ay may dalang bigat. Hindi ito sinabi ng may pagmamahal, kundi bilang isang utos. Isang paalala ng kanilang kontrata. Napilitan siyang sumang-ayon. Ang hapunan ay ginanap sa isang mamahaling restoran kung saan ang bawat kubyertos ay marahil mas mahal pa sa buong upa nila sa dati nilang bahay. Si Bianca ay nasa kanyang pinakamagandang anyo, suot ang isang itim na bestida na perpektong yumayakap sa kanyang katawan. At tulad ng inaasahan, ginawa niya ang lahat para iparamdam kay Lika na hindi siya kabilang doon. Oh, Rafi, natatandaan mo ba yung paborito nating wine sa Paris? Oh, Lika dear, you should try the caviar. Oh wait, baka hindi mo pa natitikman yan. Bawat salita ay isang patagong insulto. Pinilit ni Lika na huwag ipakita ang epekto nito sa kanya. Tahimik lang siyang kumakain, tumatango at ngumingiti ng pilit. Naramdaman niyang paubos na ang kanyang pasensya nang biglang itanong ni Bianca, So, Lika, tell us, paano kayo nakakilala ni Rafi? I'm dying to know your fairy tale story. Lahat ng mata sa mesa ay napunta sa kanya. Naramdaman ni Lika na namula ang kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makaisip ng kasinungalingan, nagsalita si Bianca. I'm sure it's a huge step up from wherever it is you came from. Iyon na iyon! Ang huling pata na nagpaapaw sa baso. Ngunit bago pa niya may buka ang kanyang bibig para sumagot, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa ibabaw ng kamay niya sa ilalim ng mesa. Napatingin siya. Si Rafael. That's enough, Bianca. Sabi ni Rafael, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong lamig na nagpatigil sa lahat. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Bianca. Lika is my wife. Show some respect. Natigilan si Lika. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa kamay ni Rafael na nakahawak pa rin sa kanya. At dahan-dahang umakyat ang tingin niya sa mukha nito. Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita, proteksyon. Sa isang saglit, sa gitna ng digmaang iyon na puno ng panunuya, naramdaman niyang may kakampi siya. Natigilan si Bianca. Halatang hindi inaasahan ang direktang pagtatanggol ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay. Sa kanyang labi-bago niya, mabilis na binago ang usapan. Ngunit para kay Lika, tapos na ang gabi. Ang tanging nararamdaman niya na lang ay ang init ng kamay ni Rafael na nakahawa pa rin sa kanya. Isang tahimik na kasiguraduhan sa ilalim ng mesa. Ang biyahe pauwi ay muling binalot ng katahimikan, ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito ang malamig at mabigat na katahimikan ng naunang araw nila. Ito ay isang katahimikan na puno nga salitang hindi masabi. Hindi binitawan ni Rafael ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa parking lot. Pagpasok nila sa penthouse, sa wakas ay nagsalita si Lika. Salamat, mahina niyang sabi, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. She was out of line, simpleng sagot ni Rafael. Lumapit si Lika sa glass wall, nakatingging sa mga ilaw na siyurat sa ibaba. Bakit mo siya hinahayaang lumapit sa'yo kung ganon lang din naman pala ang trato niya sa mataong? Importante sa'yo? Tanong niya. Ang huling masalita ay halos pabulong. Hindi agad sumagot si Rafael. Lumapit ito at tumayo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay mas maliit kaysa dati. It's complicated, Lika. Bianca and I, we have a long history. Sa sobrang pagkadala ng emosyon ng gabi, naglakas loob si Lika na itanong ang bagay na matagal nang gumugulo sa isip niya. Mahal mo pa ba siya? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tumingin si Rafael sa kanya, at sa pagkakataong iyon, ang nga pader na nakapalibot sa kanya ay tila gumuho. Ang mamata niya ay puno ng isang malalim na sakit at pagsisisi. Ang pagmamahal ay isang salita lang. Lika, sabi niya, ang boses ay puno ng kapahitan. Ang mas importante ay tiwala.
at sinira niya ang tiwala ko sa paraang hindi mo maisip. Dahan-dahan, lumapit ang muka ni Rafael sa kanya. Ang puso ni Lika ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang bawat detalyeng kanyang muha, ang pagod sa kanyang mata, ang bahagyang pag-awang ang kanyang malabi. Ito na ba iyon? Hahalikan ba siya nito? Napapikit siya, naghihintay. Naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. Ngunit ang halik ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman niya ang marahang pagdamping ang labi nito sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pag-ingat, paggalang, at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakalayo na si Rafael. Magpahinga ka na, sabi nito, bago tumalikot at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Lika na nakatayo doon, nanginginig, ang puso'y puno ng pag-asa. Kinabukasan, dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, naramdaman ni Lika ang pangangailangang malaman ang long history sa pagitan ni Rafael at Bianca. Nag-research siya online. Nakakita siya ng mga lumang artikulo. Business magnate Rafael de Villa and socialite Bianca Imperial, a power couple in the making. Nakita niya ang mga litrato nila, masaya, nakangiti, magkahawak kamay. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghahanap, nakita niya ang isang artikulo na may nakakagulat na pamagat. Starlight Innovations embroiled in corporate espionage scandal. Engagement of for the Villa and Imperial. Ang artikulo ay nagdetalye kung paano muntik nang maibenta ang isang mahalagang teknolohiyang Starlight sa pinakamalaki nitong katunggali. Ang suspek, isang insider. Hindi pinangalanan kung sino, ngunit ang timing ng pakikipaghiwalay ni Rafael at Bianca ay nagsasabing ang lahat. Ngayon naintindihan na niya. Ang sakit, ang pader, ang kawalan ng tiwala, lahat ay nagmula sa isang malalim na pagkakanulo. At habang tinititigan niya ang litrato ni Bianca sa screen, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ang babaeng ito ay hindi lang basta isang selosang ex-girlfriend. Siya ay mapanganib. At tila narinig ng tadhana ang kanyang nga iniisip. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa isang hindi kilalang numero, binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang kopya ngang bank statement. Nakita niya ang pangalan ng isang kumpanya na alam niyang katunggali ng Starlight Innovations. Nakita niya ang petsa isang linggo bago ang kanyang kasal. Nakita niya ang halaga isang malaking halaga. At nakita niya ang pangalan ng account kung saan idineposito ang pera. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibo ng kanyang puso at nagpadilim sa kanyang buong mundo. Ang pangalan sa bank account ay Tomas Santos, ang kanyang ama. Sa unang pagkataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Rafael de Villa nang mag-isa sa loob ng kanyang opisina. Hindi ito ang malamig at kalkuladong ngiti na ibinibigay niya sa mga business meetings, kundi isang tunay na ngiti na nagmumula sa loob isang ngiting halos nakalimutan na niya kung paano gawin. Ang isipan niya ay hindi nasa mga numero sa kanyang computer screen o sa mga problemang kailangang solusyonan. Ang isipan niya ay nasa babaeng nasa kabilang silid lamang ng penthouse, si Lika. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga eksena mula sa mga nakaraang linggo. Ang tapang nito nang harapin si Bianca. Ang sinigang na nagbalik sa kanya sa kanyang pagkabata. Ang paraan ng pag-alaga nito sa kanya nung siya ay may sakit. At ang halik sa isang simpleng kilos na gumising sa isang bagay sa loob niya na matagal nang natutulog. Pinag-isipan niya ang masalita niya. Ang mas importante ay tiwala. At habang iniisip niya si Lika, napagtanto niya ang isang nakakatakot ngunit hindi may kakailang katotohanan. Nagsisimula na siyang magtiwala. Nagsisimula siyang maniwala na marahil, posible palang magsimulang muli, na marahil, si Lika ang sagot sa matanong na matagal na niyang itinigil itanong sa sarili. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Mamayang gabi, kakausapin niya ito. Sasabihin niya, ang lahat ang buong kwento ng pagkakanulo ni Bianca, ang dahilan kung bakit siya nagtayo ngang manggapader sa paligid niya. At pagkatapos, hihilingin niya na sana
Mabigyan sila ng pagkakataong gawing totoo ang kanilang kasal, isang tunay na simula. Ang pag-asang dalangang kay Sipang iyon ay parang sikat ngang araw na tumagos sa madilim niyang mundo. Ngunit ang sikat ng araw ay biglang tinakpan ng isang madilim na ulap nang tumunok ang kanyang private line. Ang sekretarya niya. "Sir, Ma'am Bianca Imperial is here. She insists on seeing you. Sabi niya po, it's a matter of life and death." Napakunot ang ni Rafael. "Papasukin mo siya." Ilang sandali lang, pumasok si Bianca sa kanyang opisina. Ngunit hindi ito ang Bianca na may mapanuyang ngiti. Ang muka nito ay punong pag-alala at awa. Isang itsura na agad na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Rafael. "Rafi, I'm so sorry to barge in like this," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Pero hindi na kaya ng konsensya ko. I can't stand seeing you being played for a fool. Again." "What are you talking about?" Malamig na tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Bianca. Sa halip, inilapak nito ang isang brown na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. "Tingnan mo. Please, tingnan mo para malaman mo ang totoo." Nag-alangan man, binuksan ni Rafael ang folder. Ang unang papel ay isang kopya ng bank statement. Nakita niya ang pangalan ng account, Tomas Santos. Nakita niya ang malaking halaga. At nakita niya ang pangalan ng nagdeposito, ang numero 1 katunggali ng Starlight. Ang dugo niya ay nagsimulang manlamig. Hindi lang yan, sabi ni Bianca, na parabang nababasa ang kanyang isip. Sa ilalim ng bank statement, may mga printout ng email, isang palitan ng mensahe sa pagitan ng isang email address na Lika, Mae, Santos@email.com at isang kilalang executive mula sa kalabang kumpanya. Binasa ni Rafael ang ngali niya. "Kumusta na ang progress mo sa kanya? Nakukuha mo na ba ang tiwala niya?" Malapit na. He's starting to open up. Lalo na pagkatapos kong ipakita na nag-aalala ako sa kanya." "Good. We need the details of Project Starlight before the end of the quarter. Don't worry. I know his weakness now. He's desperate for loyalty. I'll give him that for a price." Bawat salita ay parang isang patalim na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Bawat letra ay isang patangang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang puso kanina ay biglang naging yelo. Ang alaala ng pagkakasakit niya, ang pag-alaga ni Lika, lahat ay isa palang kalkuladong galaw. Ang sinigang, ang ngangiti, ang pagtatanggol sa kanya. Isang malaking, napakagaling na pag-arte. Ang sakit ng pagkakanulo ni Bianca noon ay bumalik, ngunit mas matindi, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumaba ang kanyang depensa, hinayaan niyang umasa. Pinagtawanan niya ang sarili sa kanyang isipan. "Ang tanga mo, Rafael. Ang tanga-tanga mo para maniwala ulit." "Rafi, I'm so sorry," sabi ni Bianca, punong pekenggawa. Nag-angat ng tingin si Rafael. Ang mukha niya ay isang blangkong maskara. Ngunit sa likod nito, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mapader na nagsimulang makaroon ng bitak ay muling itinayo, hindi nagawa sa bato, kundi sa bakal at yelo. "Leaf," utos niya. Ang boses ay walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa isang siga. Nang makalis si Bianca, nanatili siyang nakaupo doon, nakatitik sa folder na parang isang hatol ng kamatayan. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay naging purong-put. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Nang bumalik siya sa penthouse, ang liwanag ng pag-asa na dala ni Lika sa lugar na iyon ay nawala na. Ang nakikita na lang niya ay ang kasinungalingan sa bawat sulok. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Lika. May ngiti sa malabi nito, isang ngiti na ngayon sa paningin ni Rafael ay puno ng panloloko. May hawak itong cellphone at mukha itong sabik. "Rafi, kailangan nating mag-usap. May nalaman ako," tungkol kay Bianca at sa. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Dahan-dahan, siyang tumayo mula sa kanyang kinaupuan sa dilim. Ang bawat hakbang niya palapit ay mabigat. Kinuha niya ang folder mula sa side table. Naglakad siya papunta sa gitnang sala, kung saan nakatayo si Lika na ngayon ay nagtataka na sa kanyang katahimikan.
Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang mabilis at marahas na kilos, inihagis niya ang folder sa ibabaw ng glass coffee table. Ang tunog ng pagtama nito ay malakas at nakakagulat sa loob ng tahimik na silid. Napatingin si Lika sa folder, pagkatapos ay sa kanya. Ang mukha ay puno ng pakalito at nagsisimulang takot. Tinitigan siya ni Rafael, ang mga mata ay walang buhay, ang puso ay puno ng yelo. Sa isang boses na malamig at puno ng kinuyom na galit, binitiwan niya ang masalitang babasag sa mundo nilang dalawa. Makano? Tanong niya. Makano ang bayad nila sayo para sirain ako? Ang gasalita ni Rafael ay tumama kay Lika na parang isang malakas na sampal. Makano ang bayad nila sayo para sirain ako? Paulit-ulit. Ang bawat pantik ay isang piraso ng bubok na tumutusok sa kanyang puso. Nakatitik siya kay Rafael, naghahanap ng kahit anong bakas ng pagbibiro ng pagkakamali, ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang mukha na kasing tigas ng bato at mamatang puno ang malamig na galit at pakasuklam. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganun katindi ang emosyon nito. At sa kasamaang palat, lahat ng iyon ay nakatutok sa kanya. Dahan-dahan, nanginginig, yumuko siya para kunin ang mga papel na nakalat mula sa folder. Ang bank statement na may pangalan ng kanyang ama, ang nga email. Binasa niya ang nga ito, at ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng pangingilabot. Ito ay isang perpektong bitag. Isang napakagaling na gawa-gawang kwento na ginamit ang katotohanan ang utang ng kanyang ama para lumika ng isang dambuhalang kasinungalingan. Hindi totoo yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig habang nag-angat siyang tingin. Rafael, maniwala ka sa akin. Ito ay isang patibong. Patibong? Tumawa si Rafael. Isang tawang walang kagalakan, puno ang pait, ang galing. Ang galing-galing mong umarte, Lika. Halos naniwala na ako. Ang pag-alaga mo, ang mangiti mo, ang makwento mo, lahat pala ay bahagi ng isang script. Sabihin mo sa akin, kasama ba sa plano ang haliksano? Ang bawat salita ay lalong nakpunit sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay hindi ang akusasyon, kundi ang paggamit nito sa mga sandaling pinahalagahan niya, ang mga sandaling nagbigay sa kanyang ng pag-asa laban sa kanya. Hindi mo naiintindihan, pakiusap niya. Ang galuha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang gamata, si Bianca. Siya ang may gawa nito. May ebidensya ako sa cellphone ko. Huwag mo nang isama si Bianca dito, sigaw ni Rafael. Sa unang pagkakataon ay nagtaas ito ng boses. Ang sigaw na iyon ay umaling-awngaw sa buong pentos, puno ng sakit at pagkakanulo. Siya pa nga ang nagpakita sa akin nito para protektahan ako mula sa iyo. At ako namang tanga, ipinagtanggol pa kita sa kanya. Ipinagtanggol kita. Naiwan siyang walang masabi. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na perpektong idinisenyo para tamaan ang pinakamalalim na sugat ni Rafael? Paano niya mapapaniwala ang isang taong ang puso ay nababalutan ng takot sa pagkakanulo? Pakiusap, Rafael. Makinig ka, pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ngunit si Rafael ay hindi na nakikinig. Tumalikot ito, na parabang ang pagtingin sa kanya ay nagdudulot ng pisikal na sakit. Manatili ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas. Huwag mo akong kakausapin, sabi nito. Ang boses ay muling naging malamig at walang emosyon, na mas masakit pa kaysa sa kanyang sigaw. Pag-iisipan ko kung ano ang gagawin sayo at sa kontratang ito. Pagkasabi nun, pumasok ito sa master's bedroom at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsarang ng pinto ay parang isang hatol. Isang hatol na siya ay nag-iisa. Naiwan si Lika na nakaluhot sa sahig. Yakap-yakap ang mapekeng ebidensya. Ang kanyang mahikbi ay ang tanging tunok sa malawak at malamig na sala. Ang penthouse na nagsimulang maging simbolong pag-asa ay muling naging isang magandang kulungan. Ngunit ngayon, mas masahol pa. Siya ay naging isang bilanggo sa loob nito, tinitingnan bilang isang traidor ng taong unti-unti na niyang minamahal. Sa sumunod na mga araw,
Ang buhay sa penthouse ay naging isang impyerno ng katahimikan. Hindi na nagpakita sa kanya si Rafael. Ang pagkain ay iniwan na lang ng isang katulong sa labas ng kanyang pinto. Para siyang isang multo, isang taong hindi umiiral. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit sa gitnang ng kalungkutan, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng galit at determinasyon. Hindi siya papaya na matapos ito ng ganito. Hindi siya papaya na yurakan ni Bianca ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang ama. Hindi siya papaya na manalo ang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Pinunasan niya ang kanyang maluha at tinawagan ang kaysa-isang tao na alam niyang makakatulong sa kanya, si Marco. Ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo, isang henyo sa computer at IT. Lika, napatawa ka? Ayos ka lang? Ang balita ko, bigla ka na lang nakasawa. Masayang bati ni Marco. Marco, kailangan kong tulong mo, sabi ni Lika. Ang boses ay seryoso at desperado, isang malaking tulong. Kinabukasan, nagpanggap siyang kukuha lang ng hangin sa labas. Gamit ang service elevator para hindi mapansin, nakita sila ni Marco sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa isang sulok ng Makati. Inilatag niya ang lahat ang kontrata. Si Rafael, si Bianca, at ang mapekeng email. Tiningnan ni Marco ang mga printout. Madali lang ipeke ang mga tolika. Lalo na kung may pera ka para kumuha ng magaling na gagawa, sabi nito habang sinusuri ang bawat detalye. Pero ang bawat digital na bagay, kahit gaano pa kahusay ang pagkakagawa, ay laging nag-iwan ng bakas, isang digital footprint. Kailangan ko lang access sa original na file o sa server kung saan ito dumaan. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Lika. Mahirap, pero hindi imposible. Sabi ni Marco, ang mga mata ay nag-alap sa hamon. Mag-imbestiga ako. Susubukan kong i-trace ang pinakmulan ng mga email na ito. Bigyan mo ako ng ilang araw. Habang nag-usap sila, tumingin si Lika sa labas ng bintana ng coffee shop. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang pamilyar na kotse, ang kotse ni Rafael. Nakaparada ito sa kabilang kalsada. At sa loop, kahit malayo, nakikita niya ang anino ng isang lalaking nakaupo sa driver's seat, nakatingin sa direksyon ng coffee shop. Si Rafael, sinusundan siya nito. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Lika. Sinusundan siya nito, hindi para protektahan siya, kundi para bantayan. Para patunayan na tama ang hinala nito na isa siyang traidor. Bumalik siya sa penthouse na may panibagong bigat sa dibdib, ngunit ang determinasyon niya ay mas tumibay. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Rafael ay hindi mapakali. Nakaupo siya sa harap ng kanyang desk, ngunit ang isipan niya ay lumilipat. Tinitingnan niya ang litrato ng kasal nila na nakatago sa isang drawer ng kanyang mesa. Ang mukha ni Lika na puno ng pakabigla. Gusto niyang maniwala sa mga salita nito. May isang maliit na bahagi sa kanya, isang hiblangang pag-asa na pilit niyang pinapatay, na sumisigaw na baka nagsasabi itong toto. Ngunit ang ebidensya ay napakalinaw. At ang sakit ng nakaraan ay napakatindi. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ano ang gagawin niya? Makalipas ang 2 araw ng paghihintay na parang isang taon, tumawag ang cellphone ni Lika, si Marco. Lika, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay seryoso at may halong pakmamadali. May nahanap ako. Mahirap, pero nakuha ko. Nag-iwan sila ng maliit na butas. Nagre-route sila ng IP address para makmukhang galing sa kalabang kumpanya. Pero nagawa kong i-trace ang orihinal na pinakmulan. Ang lahat ng digital trail. Lika, pabalik lahat kay Bianca Imperial. Ang salita ni Marco ay parang isang susi na biglang nagbukas sa kandado ng kanyang puso. Hindi ito susi sa kalayaan mula sa kulungan, kundi susi sa katotohanan. Hawak na niya ang sandata para labanan ang kasinungalingan. Isang ngiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming araw, ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ng determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, oras na para lumaban. Pove, Lika,
Kinabukasan, hindi na siya nagtago sa kanyang kwarto. Lumabas siya, suot ang isang simpleng itim na business dress na kasama sam nga damit na ipinadala ni Rafael noon. Inayos niya ang kanyang buhok. Naglagay ngang bahagyang makeup para takpan ang mga bakas ng walang tulok na gabi. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya sa salamin ay hindi na ang biktimang umiiyak. Ito ay isang babaeng handa na para sa digmaan. Pumunta siya sa opisina ni Rafael sa loob ng penthouse. Kumatok siya ng isang beses, malakas at malinaw, bago pumasok ng hindi na naghihintay ng sagot. Naabutan niya si Rafael na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikot, tulad ng dati. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lika. Ang boses ay matatag, walang bahid ng pag-alinlangan. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Rafael, hindi lumilingon. Meron, giit ni Lika, pero hindi dito. Sa opisina mo, sa Starlight Tower, magpatawag kang meeting. Isama mo ang abogado mo. At isama mo si Bianca Imperial. Sa wakas ay lumingon si Rafael, ang mukha'y puno ang pagtatakatinis. At bakit ko gagawin yon? Dahil kung hindi mo gagawin, sabi ni Lika, naglakad siya palapit dito, ang ngamatay nakikipagsukatan, ako mismo ang pupunta doon at gagawa ng eksena na hinding-hindi malilimutan ng buong kumpanya mo. Pumili ka, Rafael. Isang mayos na pulong o isang magandang palabas. Nakita ni Lika ang pagbabago sa mga mata ni Rafael. Ang inis ay napalitan ng pag-usisa. Tumango ito ng marahan. Fine. Bukas. 10:00 ng umaga. Pof! Lika. Kinabukasan. Ang conference room sa pinakatuktok ng Starlight Tower ay puno ng tensyon. Nandun si Rafael sa dulong mesa, ang kanyang abogado, at si Bianca na nakaupo na parabang siya ang reyna. Isang ngitingang tagumpay ang nakapaskil sa kanyang ngalabi. Pumasok si Lika, hawak ang isang tablet. Ang puso niya ay kumakabog, ngunit ang kanyang ngahakbang ay matatak. Umupo siya sa tapat ni Bianca. Sinalubong ang mapanuyang tingin nito. So, what is this all about? Tanong ni Bianca na parabang nainip. May hinahabol pa akong spa appointment. Hindi siya pinansin ni Lika. Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Nandito tayo para linawin ang mga akusasyon laban sa akin. Pivo, Rafael. Pinanot ni Rafael si Lika. Maibas sa kanya ngayon. Ang kahinaan at pagmamakaawa ay napalitan ng isang nakakagulat na tapang. Nagsimula itong magsalita. At ang boses nito ay kalmado at malinaw. Ipinakita ni Lika sa malaking screen ang mga email at bank statement na ibinigay ni Bianca. Ito ang mga ebidensya laban sa akin, sabi niya. Tumingin siya kay Bianca. Mukhang pamilyar, hindi ba? Of course, sabi ni Bianca. Nakibit balikat. Iyan ang katotohanan. Talaga ba? Ngumiti si Lika. Isang ngiting nakpadala ng kaba sa dibdib ni Rafael. Dahil ayon sa kaibigan kong IT expert, ang katotohanan ay may digital na bakas. Paki-play ang susunod na slide. Sa screen, lumabas ang isang komplikadong diagram ng nga numero at linya. Ito, sabi ni Lika, tumatayo at lumalakat patungo sa screen na parang isang propesor, ay ang digital trail ng mapekang email na ito. Oh, sinubukan nilang i-reroute para makmukhang galing sa Imperial Holdings, ang kumpanya ng pamilya mo, Bianca. Magaling, pero nakamali sila. Nag-iwan sila ang isang maliit na data packet na hindi nila nabura. At ang data packet na iyon, kapag sinundan mo, idinikit ni Laika ang kanyang daliri sa screen na parabang sinusundan ang isang linya, ay pabalik lahat sa isang source. Isang private server na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng personal assistant mo, Bianca. Biglang namutla si Bianca, ang ngiti sa kanyang malabi ay nawala. At tungkol naman sa bank statement, pagpapatuloy ni Lika, kinausap ko ang taong nagpautang sa tatay ko. Sa una ayaw niyang magsalita. Pero nang sinabi kong isisiwalat ko ang kanyang illegal lending business, bigla siyang naging very cooperative. Isang video ang lumabas sa screen. Isang lalaking may malaking katawan. Ang mukha ay malabo, ngunit ang boses ay malinaw. Oh, si Ma'am Bianca ang nag-utos sa akin na ipahamak si Mang Thomas. Binigyan niya ako ng pera para ipautang.
at siya rin ang nagsabi na ialok ang kasal bilang kapalit. Siya rin ang nagdeposito ng para sa account ni Mang Tomas para palabasin na bayat siya. Napatayo si Bianca. That's a lie! Edited yan, bayaran yan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Rafael kay Bianca at sa unang pagkakataon, nakita niya ito sa tunay nitong anyo hindi isang biktima ng sawimpalat na pag-ibig, kundi isang desperada at mapanirang babae. Ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso ay biglang naglaho at ang naiwan ay isang nakakabinging pagsisisi. Tumingin siya kay Lika na ngayon ay nakatayo ng matatag. Ang mga mata ay punong sakit, ngunit may dignidad. Naniwala ako sa kanya. Hindi ako naniwala sa iyo. Ang masalitang iyon ay sumaksa sa kanyang puso. Nagsimulang mahistriya si Bianca, ngunit ang abogado ni Rafael ay senyales na lang sa security. Ang lahat ay tapos na. Pav! Rafael! Nang silang dalawa na lang ni Lika ang naiwan sa conference room, isang mabigat na katahimikan ang bumalo sa kanila. Hindi alam ni Rafael kung paano magsisimula. Ang salitang I'm sorry ay parang napakababaw para sa pinsalang nagawa niya. Lumapit siya kay Lika. Lika, huwag, sabi ni Lika. Itinaas ang kanyang kamay para pigilan ito. Ang mamata niya ay puno ng luha, ngunit hindi na ito umiyak. Napatunayan ko na ang pangalan ko. Napatunayan ko na ang katotohanan. Iyan lang ang mahalaga sa akin. Tumalikod dito at nagsimulang maglakad palabas. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael. Isang takot na hindi niya panaramdaman nun ang biglang kumapit sa kanya. Ang takot na mawala ito. Uuwi na ako, sagot ni Lika. Hindi lumilingon. Sa totoong bahay ko. Tapos na ang kontrata. Rafael, sinira mo ito. Noong sinira mo ang tiwala ko. At umalis ito. Iniwan si Rafael na nakatayo doon. Mag-isa. Sa gitna ng kanyang tagumpay na ngayon ay parang isang malaking pagkatalo. Nang gabing iyon, ang penthouse ay mas malamig at mas malungkot kaysa dati. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Lika, ang kusina, ang sofa, ang pwesto sa tabi ng bintana. Napagtanto ni Rafael na ang bahay ay hindi tungkol sa ganda ng lugar, kundi sa taong kasama mo dito at wala na si Lika. Hindi niya kayang hayaan na lang na matapos ang lahat ng ganito. Nagmamadrive siya papunta sa luma nilang bahay sa Quezon City. Kumatok siya sa pinto. Si Mang Tomas ang nagbukas. Ang muka ay puno ng pag-alala. Sa likod nito, nakita niya si Lika. Laika, sabi niya, ang boses ay basag. Walang emosyon siyang tiningnan ni Lika. Sa harap ng kanyang ama, sa harap ng maliit na bahay na iyon, ginawa ni Rafael ang isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Natigilan si Lika at si Mang Tomas. Lika, sabi niya, nag-angat ng tingin. Ang mata ay punong luhang pinipigilan. Ako ang pinakatangang tao sa buong mundo. Bulag ako, duwag ako. Hinayaan ko ang takot at ang nakaraan na sirain ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Ikaw! Patawarin mo ako, hindi para sa kontrata, hindi para sa kumpanya. Patawarin mo ako dahil sinaktan ko ang babaeng. Mahal ko, hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin ngayon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Isang pagkakataon para ligawan ka sa tamang paraan. Hayaan mo akong buuin ulit ang pundasyon na ako mismo ang sumira. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lika. Isang luhang hindi nadala ng sakit, kundi ngang isang emosyon na mas malalim pa. Epilogue. Makalipas ang 6 na buwan, si Lika May de Villa, ang bagong talagang Vice President for Strategic Development ng Starlight Innovations, ay seryosong nakatingin sa mga dokumento sa kanyang mesa. Ang kanyang opisina ay katabi lang ang opisina ng CEO. Isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Rafael, may dalang 2 tasang ang kape. Coffee break, Madam VP? Nakanggiti nitong sabi. Ngumiti si Lika pabalik. Thank you, Mr. CEO. Inilapak ni Rafael ang kape at yumakap mula sa liko ni Lika.
Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Tumingin sila pareho sa labas ng bintana sa siyudad na nagpapatuloy sa pag-ikot. Mahal kita, bulong ni Rafael sa kanyang tainga. Mahal din kita, sagot ni Lika. Ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Rafael. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Nagsimula ito sa isang kontrata, sinubok ng kasinungalingan at pagdududa. Ngunit sa huli, natutunan nila ang pinakamahalagang aral. Na ang tunay na pundasyon ng pag-ibig ay hindi masalita o mapangako, kundi ang tiwalang paulit-ulit na sinusubok, paulit-ulit na sinisira, at paulit-ulit na buong tapang na itinatayong muli. At ito nagtatapos ang kwento ni Lika at Rafael. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, ang samahan ninyo ang nagsilbing inspirasyon at lakas sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwento ni Lika at Rafael, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang magmahal at magtiwalang muli. Nais kong ibahagi sa pamamagitan nila ang isang simpleng mensahe na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, minsan masakit, at puno ng pagsubok. Ngunit sa likod ng bawat pagdududa at pagkakamali, laging may puwang para sa pagpapatawad. At ang tiwala, kahit gaano pa kadalas sirain, ay laging maaring buwing muli, basta't ang dalawang pusong nagmamahalan ay handang subukan. Sana, sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, ay may naiwan akong isang munting aral at isang mainit na pag-asa sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kuwento. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay na ito? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong masalobin at komento. Nananabik akong mabasa ang bawat isa sa mga ito. Paalam, at manatiling naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.